I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Oh, wait, before I leave, I was asked last Thursday on what my opinion was on sex education in schools. And I stand by my answer that sex education is extremely important. When I was talking about sex education, I remembered our sex education when I was in school. At ang itinuro sa amin ay anatomy. What is the anatomy of male and female reproductive systems? Naalala ko pa, nanood kami ng video ng mga cell na nagdi-divide para maging baby. Yun ang tinuro sa amin. Kailangan talagang malaman ng mga kabataan niya. However, over the weekend, I finally read in detail Senate Bill 1979. And I was shocked and I was appalled by some of the elements of that. Because this is all this woke that they're trying to bring into our system. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. It is a travesty of what sexual and sex education should be to the children. What about the parents? Wala na silang karapatan na silang mag-decide kung ano at kailan tuturuan yung bata. I'm a parent and I'm a grandparent. So I feel very strongly about this. So, let me be very, very clear. I still believe that sex education, in terms of teaching kids the anatomy of the reproductive systems of male and females, is extremely important. The consequences of early pregnancy, the prevalence of HIV, kailangan ituro lahat yan para alam ng mga kabataan. Pero yung mga sinama nila na mga woke na absurdities are abhorrent to me. And I'm already guaranteeing hindi pa napasa ito. Pero if this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Thank you. Regarding po sa possible extension ni PNP Chief Marvil, meron po bang ganitong plano, sir? Well, there is a very strong argument that it would not be good for stability, especially to change Chief PNP in the middle of a campaign period and then approaching an election period. So pinag-aaralan namin, but I think that is probably a very strong argument to keep him on. At the very least until after the elections. Alright. Sir, may recommendation po ang MMDA to shorten pasok sa government agency sa Metro Manila to ease the traffic from 7 a.m. to 4 p.m. Yes, I saw that. Well, we're studying it. If it works, we'll do it. But we have to. It's not enough to talk to the traffic enforcers and the administrators of traffic that have made the suggestion. We also have to ask the commuting public kung practical para sa kanila. So if it turns out that everyone agrees to it, then I cannot see why it will be a problem. Okay? So yun mga beswa, narinig yun yung sinabi ng Pangulo. Bukod pa doon sa pinakalat na digong na fake news. Mga beswa. Di ba? Pinakalat ni digong na fake news. Kinuha niya po yung copy ng GAA 2025. Yung hindi pa tapos, siyempre, blank check pa yun mga kababayan. Hindi pa dumaan sa bicameral meeting ng Congress at ang Senado. Utak ni Digong talaga, puro paninira.
Alam niyo, si Digong ang pinakapinuno ng kaguluhan sa bansang ito. Sa totoo lang, siya lagi ang naglilikha ng kaguluhan. Oh. At tingnan niyo yung style niya, bulok. Pati yung mga aliporos niya, bulok din. Ang akala niya kasi sa majority ng Pilipino ay BOBO, hindi alam yung katotohanan. Ikaw ba naman? Oh, kinuha mo yung hindi pa tapos. Siyempre marami pang blanco yun, mga kababayan. Talaga si Digong, oo. Mahilig talaga manggulo, para lang manira, pero hindi mo kakayanin si Pangulong Marcos Jr. kaya sinampal siya ng katotohanan. He's lying. Totoo yun. Well, ito pa, mga kababayan. Idagdag po natin dito, no? Ito si Senator Amy Marcos. Himbis tulungan niya po yung kapatid niya, which is ang Pangulo ng Pilipinas, dumagdag pa. Bakit kanyo? Ito, tingnan nyo itong sinasabi niya. 2 dokumento ang tinutukoy ng ating dalawang Pangulo. 2 Pangulo. Hindi na Pangulo si Digong, oy. Ang merong blanco ay yung BICAM, yung GAA naman ang alam ko inayos na ng Kongres. Yan. Isa rin to, no? 'Di ba sinabi ng Pangulong Marcos Jr., walang blanco check doon sa pinirmahan niya. Kaya sinabi ng Pangulo, titingnan nga doon sa BBM website niya, nandoon po lahat, mga kababayan. Alam mo si Senator Amy Marcos, hindi mo alam kung kapatid ba ito. Well, halata naman makaduterte. Himbis sasabihin niya na, tama naman yung sinabi ng Pangulo na walang blanco check. Yun sanang ini-expect natin na sasabihin niya. 'Di ba? Pero hindi ano sabi niya? Ang merong blanco ay yung BICAM. Paano nangyari yung may blanco ang BICAM, mga kababayan? 'Di ba? Sabi ng Pangulo, walang blanco check doon. Kasi yung pinapakalat nga ni Digong sa social media, yun yung GAA 2025 budget na hindi pa tapos, siyempre blanco pa yun. Pero nung dumaan na sa bicameral meeting, Congress at ang Senado, 'di ba? Bago pinasa sa Pangulo kumpleto na 'yon, clear na. Ibig sabihin wala nang blanco check na doon. Sus Maria Josep, ano bang klaseng kapatid dito? Nanggagatong pa talaga sinungaling din to. Isa ring sinungaling ito si Senator Amy Marcos. Kaya alam niyo, mga kababayan, palagay ko matatalo ito. Sa pagka-senador kasi nakikita ko sa kanya, ramdam niya na galit sa kanya, nainis sa kanya ang mga ibang loyalista. Hindi ko talaga ibubuto yan. Tingnan nyo naman yung sinabi niya, 2 dokumento ang tinutukoy ng ating 2 Pangulo. Anong 2 Pangulo? Iisa lang ang Pangulo ng Pilipinas ngayon. Kung ano yung tinukoy ni Digong, yun ay black propaganda niya yun. Istoryahe. Ikaw ba naman, sino ba namang tanga na kumuha ka ng copy ng GAA 2025, blanco pa, hindi pa nga tapos. Malamang yun, yung pinagpapakalat nilang fake news. Para sabihin na, mandarambong. 'Di ba? Tapos, ito si Digong, sinugsugan niya pang mga kababayan, na ang taong bayan na huwag magbayad ng tax. Hello? At sino ka naman? 'Di ba? Walang makikinig sa'yo kundi mga dilis lang. Kaya, tingnan nyo. Wow, grabe to si Senator Amy Marcos. Imbis tulungan ng Pangulo, wala ka talaga maasahan dito sa babaeng ito. Isa ring sinungaling. Pareho sila ni Digong. Inayos na nga Sa tingin nyo kaya, bago ipinasa sa Pangulo yan, bago niya pipirmahan, maraming mga blanco? Of course not. Wala, natural. Ika nga, nung dumaan sa BICAM yan, pinag-usapan na lahat-lahat. So, ibig sabihin, clear na yan. Walang blanco check na nakalagay. Nandoon na po lahat. So, nung pinasa sa Pangulo, natural, mga kababayan. Pinirmahan. Ibig sabihin, maayos, clear na. Tulad yung sinabi ko, kung may binito, si Pangulo na lang nakakaalam noon. 'Di ba? Baka hindi naman kasi kasama doon sa GAA 2025 budget yung mga isiningit. Kaya binito niya yung iba. 'Di ba? Pero yung pinag-usapan natin dito is yung blank check. Walang blank check.
Si Digong lang ang gumagawa ng blank check, pati yung utak niya nagiging blank check na. Ganun lang yun eh. Patayin si Atty. Vic Rodriguez. Grabe. Feeling malinis at magaling. Isa rin blanco ang utak niyan eh. Kaya sabi ko nga, maraming matatalinong abogado, pero mayroong iba na bio-bio. Ay nako. Si Digong, wala na lang ginawa kundi manggugulo. Grabe. Sobra, napakaitim ang budhi. Halang ang bituka, hindi kayo naloka. Anyway, dito sa sex education na sinasabi ng Pangulo, kung sino man na nag-sponsor nito, mga kababayan, ngayon pa lang, ibibito, pinaparating na ni Pangulong Marcos Jr. na ibibito niya. Alam nyo, ang sex education kasi sa school, ang itinuturo, yung talagang basic lang mga kababayan, yung hindi talaga as in masilan, yung mga bahagya lang, yung anatomy, yung sinasabi ng Pangulo. Kasi pinagdaanan ko na rin yan. Pero kung yung dumating ka sa point na masyadong masila naman yung topic sa loob ng school, parang hindi yata maganda. Kaya ayaw ni Pangulong Marcos Jr. Ngayon pa lang, ay in-announce niya na, ibibito niya. Ito naman kasi yung, yung nag-sponsor ng batas na yan, kayo naman, mas simple lang siya magsalita, guys, pero tago sa puso. Masasaktan talaga ang masasaktan. Wala siyang sinisino-sino talaga, So, yun, mga bes, ano pong kapalagayan dito sa basic education? Hindi naman kasi maganda, masyadong masilan yung ituturo, di ba, mga bes? Nako, kayo naman, Kayo na po pala, guys. Kayo na po ang bahalang humusga doon sa sinabi ng Pangulo, Masilan na topic yan, mga bes. Kaya pinangunahan niya na lang po, sa mga parents, mga guro, na dapat ang ituro yung yung bahagya lang. Huwag yung sumubra doon sa pinakamasila na topic, mga bes. Alam nyo na kung ano ibig sabihin. So, dahil dito, mga kababayan, dito sa issue ni PNP Chief Marvel, kung siya po ay mananatili pa or ma-extend. So, abangan po natin ang resulta niyan. Kaya believe talaga ako kay Pangulong Marcos Jr. pag bumira yan, mga besa. Talagang sa pool. Ano na naman kaya sasabihin ni Digong doon sa sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na sinungaling siya? Siyempre guys, yung ipinasa na sa bicameral yun, kumbaga, tapos na yung bicameral meeting ng Senado at sa Congress, kumpleto na yun. Ibig sabihin, wala nang anomalies na nakikita doon. Maayos na, clear na lahat. Kaya bago ipinasa kay Pangulong Marcos Jr. yung GAA 2025, maayos lang. Di ba? Kung mayroon man sa binito doon, si Pangulong Marcos Jr. ang nakakaalam doon. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video, guys. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.